Ako po si Jesus Llamas Jr. Nakatira ako sa Pinugay, Baras, Rizal. Tubong Bicol po ako. Ako po ay 48 years old. 1975 po ako pinanganak. April 29. Ako po si Francis Orpio. May anting tanong lang po ako. Ano po yung mga preparasyon na bago po kayo magsimula magsaka? Una, pag madamo, tinatabasaan. Pagkatabas, inaasarol, sinusunog yung damo at para pataba rin yan sa tanim. Kasi pag inalis mo yung damo, mahina ang taba ng lupa. Kailangan ang damo, susunugin mo dyan para yung buto na susunog, hindi masyado nagtutubo yung mga damo. Tapos, dudungkalin namin na ng asarol, pagkadungkal, kakalay-kayin, pakakalaykay, tatanim namin ng talbos, ng kamote, kahit anong bagay, kinsay, sibuyas, pitsay, gano'n ang gawain namin. Pagkatapos nun, lalagyan namin ng pataba para gumanda ang tanim. Uod, i-spray namin ng mga insecticide. Kasi pag walang spray, hindi gaganda ang tanim namin. Kailangan namin, meron kaming abono at pataba. Tay, ako po si Christine Joy Rivera. May tatanong lang po ako sana kung ano po yung mga katangian or skills nyo po para sa pagtatanim po ng mga gulay at halaman nyo po. Ako, nagtatanim po ako ng mga gulay. Minsan po kasi hindi ako nakakain ng masasarap. Ang kinakain ko pa na gulay na lang kasi minsan ang baboy nakaka-high blood. Yung naman manok, may taba, nakaka-high blood din. Pero kumakain din po ako ng baboy sa loob ng isang linggo, isang beses lang. Minsan 2, 3 ng manok isda. Pero pinaka-importante sa amin, gulay. Kasi wala kami mahuhuli, kundi puro gulay lang dito. Kung wala kayong pambili, gulay pa rin. Pero malakas ang resistensya namin kasi ang gulay pangpalakas sa katawan niya. Kasi pag wala tayong gulay, hindi tayo lalakas. Kung puro baboy, stroke ang aabutin natin. Po si Noel Hove, galing po sa grade 10 Ruby. Meron po sana akong itatanong sa inyo na kung paano nyo po nasusolusyonan ng problema sa inyong pananim kapag nagkakaroon nito ng mga peste. Minsan, pag bumibili kami ng mga, may pang-spray naman kasi kami niyan eh. Meron kami ginagamit na Selectron, pang-uod, o kaya yung mga Prodan. Meron din kaming ginagawa sa mga agriculture, yung mga tinutunaw namin na tulad ng mga dahon, yung mga kakawati, na namin, tinutunaw namin, tapos para i-spray panghalo sa mga pang-spray namin ng gamot, tulad ng Selectron. Pag may Selectron kasi, ang talbos ng kamote, in-spray namin, nawawala yung insekto. Kasi pag hindi namin in-spray yan, wala kaming ahanihin. Kailangan gumagastos din kami ng kaya mga gamot. Kasi pag hindi kami gumastos, wala kami kikitain. Kailangan namin ang gamot sa gulay. Kasi ang gulay, kailangan talaga pang-spray. Dani Cabello, meron lang po sana akong konting katanungan sa inyo. Sinunod niyo po ba ang mga tip ng tatagumpay na negosyante bago niyo po simulan ng iyong negosyo? Meron po akong sinusunod kasi minsan ang iba kasi hindi ko alam ito tinatanim. Meron sa akin nagpayo na kaibigan ko na pagtatanim pala ng mga ampalaya, kalabasa ay kailangan pala binabaging. Kasi pag hindi mo yan binaging pala, minsan tinutuka ng manok, mga langgam, inaakot yung mga binhi. Minsan patay, kinukulang kami sa harvest kasi namamatay ang mga puno. Ang ginagawa ng aking kaibigan, ibinabaging muna. Pag tubo na sa loob ng isang buwan, itinatanim namin sa lupa, dinidilaga namin para mabuhay siya. Kahit mainit, dinidilig namin ng tubig. Yun ang paraan ng tinuro sa akin aking kaibigan sa pagtatanim ng gulay. Ay, ako po si Juan Manuel Vivandor. At ano po yung tips o advice niya sa amin na mga estudyante na gusto rin maging farmer? Ako nung una, naging estudyante rin ako.
tinuturuan ako ng tatay ko magtanim ng gulay para daw may kinikita kami, may pambawon kami sa araw-araw. Kasi pag wala kami, hindi ako magsisikap, may tinuturo ng aking magulang, kung puro lakwat silang tupagin, wala kayong mababaw. Hindi kami makakatapos ng pag-aaral. Kailangan tayo mga estudyante, nagsisikap tayo para tayo makatapos pag-aaral. Magtatanim tayo ng kahit gulay, kahit okra, sitaw, yung pwede pa mapagkapiraan para maibaw natin sa pang-araw-araw para makatapos tayo sa pag-aaral. Hello po, ako po si Queenie Joy M. Alpo. May tanong lang po ako kung ano po yung mga katangian nyo kung bakit po kayo naging successful dito po sa taniman nyo. Yung nagtatanim kami, ito, mayroon naman kasi kami kumukuha dito na ina-harvest namin, may bumibili. Minsan, pag hindi, dinideliver ko sa labas para pambili kami bigas, ang ulam. Kasi, pero kumikita rin kami kasi kahit papaano, kahit gulay lang, tsaka yung mga anong bagay na pwedeng pagkakitaan namin, inilalabas namin yan sa palengke. Minsan, pakyawan, minsan kumikita kami sa isang linggo, 500. Binibili namin ng bigas at pag-ulam namin. Pero masaya kami sa ganitong trabahong gulay. Kasi yan ang pinagkakakitaan ko kasi wala akong ibang trabaho, kundi yan lang alam ko magtanim ng gulay. Kasi minsan sa construction, nakakasawa, puro utang lang ang ginagagawa. Sa gulay, wala kang utang. May harvest ka, may pera ka, may pagkain ka. Ngayon ay alam na natin kung anong klaseng pamumuhay ang meron si Tatay Jesus. Ngayon ay tuturuan tayo ni Tatay Jesus kung paano siya magtanim at mag-ani ng kanyang mga pananim. Ay, paano nyo po natatanim na maayos po yung kamote at paano nyo po na carrots? Dinuduka kasi namin yan. Nataroon namin. Tinutupok namin. Tapos itong ganito, yan ang pananim namin. Tinatanim namin dito sa pinagbubalan namin. Para siya tumupok. Pero may exit lang naman. So, try kayo lang po sila. Mga 3 araw, mga 4 na araw, tubo na yan. Basta lagi may tubig. Pero pag nag-init, hindi ka naman nabubuhay. Kailangan kasi ang kaputin. Eh, yung papaya nyo po, bakit nyo po natanong? Kaya naman sila na puso tag-araw. Kasi pag tag-ulan, namamatay siya. Nabubulok ang puno niyan. Tapos binabaging namin yan. Pag mga ganito na kataas, ibinabaw na namin yan. Tapos binibigay namin. Ganito kasi maglangit ang papaya kasi tag-ulan yan. Pag tag-araw, maganda yan. Maraming bunga. Ganun ang pagtatanim ng papaya. Kailangan tag-araw at pag tag-ulan, huwag ka magtatanim, wala kang harvesting. Ganun ang nangyayari. Mga gano'n po kalaki baka po para po ma-harvest yung Mga papaya? siguro mga 3 buwan bago ka magka-harvest ng bunga. Ngayon ay naliwanagan na tayo kung ano ang dapat at hindi dapat gawin kapag nagtatanim. Salamat po, Tatay Jesus. Napakalakan niyo po ang aming na-interview po kayo sa araw na to. At marami po kami natutunan tungkol po sa pagtatanim ng mga gulay at mga halaman po. At makakatulong po ito ng marami sa amin bilang mga estudyante